After nga natin malaman ang magiging next representative ng dalawang panig for round 10 ay ngayon sa chapter na ito ay isang kagimbal-gimbal na balita ang ating matutunghayan dahil na-reveal dito ang rason kung bakit against si Bruheld sa pag-wipe out sa humanity. So opinion nga ni Loki ay dahil nga daw ito kay Siegfried, ang dating kasintahan ni Bruheld. At sa uling panel nga ay malalaman rin natin yung connection ni Odin kay Siegfried, kung ano ba yung rason kung bakit nila ito kinulong sa Tartarus. And so on ay marami pa tayong matutuklasan, kaya't make sure na tapusin mo ang video na ito. Hi, this is Senpai Koy. Kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na para always ka updated kung may mga bagong release video tayo. Bali, ang tatalakayin nga natin ngayon ay ang chapter 85 ng Record of Ragnarok. So hindi ko napapatagalin pa, let's go! 俺人類側から出るんでよろ。 Ang title nga na kabanata na ito ay Secret. For the first panel nga, kung inyong makikita ay nasa garden ng Valhalla si Bruheld. Tila ba may malalim itong iniisip at sa hindi inaasahan nga ay nagtagpo ng landas si Odin at Bruheld. Bigla nagsalita si Odin at sinabing na-reach na nga daw ng humanity ang kapalaran nila, and so on pati na rin si Bruheld. Bali, yung ibig sabihin nga dito ni Odin ay nalalapit na nga daw ang katapusan ng humanity. Pero habang nagsasalita nga si Odin ay naging curious nga dito si Bruheld, kaya agaran niya itong nilapitan. Nagawa pa nga ni Odin magsalita at magbigay ng katagang ihanda na nga daw ni Bruheld ang kanyang sarili. Pero on this panel nga ay na-reveal na ang Odin na kaharap ngayon ni Bruheld ngayon ay hindi totoo. Marahil si Loki nga daw ito. Ayon pa nga kay Bruheld na itigil na nga daw ni Loki ang pakikipaglaro. Nagulanda nga si Loki nung ma-recognize ni Bruheld yung pag-change appearance ni Loki. Kaya twinika niya na akala ko matatakot ka. Karagdagan niya pa na hindi ka nakakatuwa, knowing na mabilis lang nalaman ni Bruheld yung pag-disguise nito. Pasimangot pa nga sabi ni Bruheld na aalis na nga daw siya marahil meron nga daw siyang importanteng gagawin. However, hindi nga nakumbinsi dito si Loki at nagwikang maghintay muna daw si Bruheld sapagkat nandito nga daw siya para iligtas si Bruheld. Bukod pa dyan ay 2 remaining wins na nga lang daw sa panig ng mga gods ay mawawipe out na ang humanity. Karagdagan niya pa ang kanyang ama at siya ay hindi pa lumalaban sa match, so meaning ay malaking hamon ito sa mga representative ng mga mortal. Marahil kilala si Odin at Loki na pinakamalakas na god sa Norse. Kaya sinabi ni Loki na 0 chances nga daw na manalo ang humanity against sa kanila. Then for sure nga daw na hindi mapapatawad ni Odin yung kabastusan na ginawa ni Bruheld sa mismong meeting ng mga gods, sapagkat sa ginawa ni Bruheld na pagpanik sa humanity at umpisahan ang Ragnarok. But surprisingly ay nag-smirk face lang si Bruheld na halatang walang pake sa sinasabi ni Loki. Nagsalita nga ulit si Loki na once na humingi ng tulong sa kanya si Bruheld ay for sure nga daw na magagawa niya itong iligtas. Bali, makikipag-usap nga lang daw siya kay Zeus. Marahil wala nga daw pa kay si Zeus sa mga demigod na katulad nila. Bali, nire-refer nga dito ni Loki ay about sa mga Valkyrie. Wala nga daw paki dito si Zeus. Sa kadahilanan naglilibang nga lang daw ito sa nagaganap na kompetisyon. Ayon pa nga kay Loki na ayaw niya nga daw makita na may nasasawi, kaya't ganun na lang yung offer na binigay niya para kay Bruheld. However, meron nga daw itong kondisyon. Naging curious nga dito si Bruheld kaya napatanong siya kay Loki kung ano ang kapalit daw nito, kung siya ba daw mismo. So obvious naman sa mga salitang sinabi ni Loki na gusto niya lang maligtas ay si Bruheld. So maybe interested siya kay Bruheld or may other reason pa. Bigla nga nataranta si Loki nung marinig yung naging response ni Bruheld sa kanya. Pinika niya nga dito na mali nga doon ang inaakala si Bruheld sapagkat bukal nga doon sa kanyang puso ang pagtulong niya. Yung naging response na nga lang ni Bruheld kung totoo man daw yun ay wala na nga daw siya pakialam. Karagdagan niya pa na hinihintay na nga lang daw niya ang magiging resulta ng Ragnarok. Marahil hindi siya interested sa offer ni Loki kung siya lang mismo yung mabubuhay sa humanity. Kaya't doon as you can see ay naglakad na papalayo si Bruheld. Then ang magpapagulantang nga sa atin dito nung bigkasin ni Loki na ang rason nga daw na pagpanig ni Bruheld sa humanity at tulungan ito sa Ragnarok ay dahil daw kay Siegfried. Bali, sa opinion nga ni Loki na want daw ni Bruheld maligtas si Siegfried sa kadahilanan na sa pamamahala ito ng mga gods. Kung inyo mapapansin nga ay na-trigger dito si Bruheld nung sabihin nito ni Loki sa kanya. Pasigaw na sabi pa nga ni Loki na tama ako, di ba? Ang lahat ng ito ay para lang sa pansarili mong interes na pag-rescue kay Siegfried. Kaya't even ang buhay niya ay nilagay niya sa panganib para kalabanin ang lahat ng mga gods. Tumingin nga si Bruheld kay Loki at nagsabing wala ka ng pakialam doon. Nagulat nga si Loki sa naging response ni Bruheld sa kanya. So maybe na-realize niya na tama yung haka-haka niya patungkol sa pagligtas ni Bruheld sa dati niyang kasingtahan. Dagdag pa ni Bruheld na mananalo nga daw sila sa kompetisyon at ililigtas niya ang humanity.
Kahit mas mabuti nga daw na intindihin na lang ni Loki yung sarili niya sa nagaganap na kompetisyon. Hindi na nga nagawa ni Loki umimik pa at hinayaan na lang si Bruheld na umalis. Then mapupunta naman tayo sa mismong silid ni Loki kung saan ay kinakausap niya ang mannequin doll na Bruheld na gawa niya. Ay pa kay Loki na nagulat nga daw siya sa naging conversation nila ni Bruheld. At nung bigkasin ni Bruheld na wala na nga daw pakialam si Loki sa desisyon niya. Nung masabi nga ito ni Bruheld sa kanya, ay nakita mismo ni Loki yung mata ni Bruheld na napakalamig. So it means na seryoso talaga ito. Then ang magpapagulat nga sa atin nung sabihin ni Loki na ina-admire niya si Bruheld or may pagtingin nga daw siya dito. Kaya pala ganoon na lang siya ka-concern sa kaligtasan ni Bruheld. Marahil ayaw ni Loki madamay si Bruheld sa magaganap na pag-wipe out sa humanity dahil sa may pagtingin nga siya dito. It makes sense naman kung gaano ka-obsess si Loki kay Bruheld sapagkat ginawa niya pa mismo ito ng mannequin na nagre-replicate sa appearance ni Bruheld. Sa kabilang banda naman ay mapupunta naman ang scene kay Odin. Habang naglalakad nga si Odin sa mismong hallway ay nagkatagpo nga ng landas si Buddha at Odin dito. Then winika nga ni Buddha na umaayon ba daw ang lahat ng plano ng Dingdin. Nagulat niya si Odin at nagtanong kay Buddha kung ano nga ba daw ang kailangan nito sa kanya. Then sumigaw naman ang uwak ni Odin at sinabi ang lakas daw ng loob ni Buddha magpakita sa kanila matapos silang traidorin. Karagdagan pa nga ng uwak kung bakit daw tinawag ni Buddha si Odin na Dindin. Baka gusto ba daw ni Buddha mawala pa yung isa niyang mata? Maral kabastusan nga daw yung pagtawag ni Buddha sa pangalan ni Odin. Kung mapapansin nyo rin sa panel na ito na nag-disguise si Buddha bilang detective. Ayon pa kay Buddha na tama ako ng hinala marahil hindi nga daw umimik dito si Odin. Nag-response naman si Odin na wala nga daw siyang oras may pagkwentuhan kay Buddha. Bago pa man umalis si Odin ay bigla nga siningit ni Buddha na kung sino nga ba daw si Siegfried. Natanong niya nga daw ito kay Sakata Kintuki and so far nung kumakalap nga daw ito ng impormasyon ay nakulong daw siya sa mismong Tartarus. So basically ay doon na hinto yung pagkalap nila sa detalye patungkol kay Siegfried. Bukod pa dyan, ang rason nga daw ng pag-lock up down kay Kintuki sa Tartarus ay dahil pinagutos ito ni Odin. Kaya't naging curious si Buddha kung ano ang rason ng paglilihim ni Odin sa katauhan ni Siegfried. Winika nga ng uwak na isa nga daw kriminal si Siegfried kaya ito nakulong. Nag-response naman si Buddha na alam naman daw niya iyon. At nilathala nga ni Buddha yung mga nagawa ni Siegfried. Ayon pa sa kanya, nagawa daw ni Siegfried makuha ang magic sword ni Odin na Balmung at patayin ang favorite dragon ni Odin na Fafnir. Alam naman daw nila maraming kinumit na mistake si Siegfried pero ang pinagtataka nga ni Buddha kung bakit daw nakulong si Siegfried sa Tartarus dahil lang sa mga nagawa niya na iyon. Bali naka-reserve nga ang Tartarus sa mga kriminal na pumapas lang ng mga gods at malaking banta sa Valhalla. Pero sa kalagayan nga daw ni Siegfried ay malabo iyon marahil pag nanakaw at pagpas lang ng halimaw lang yung ginawa niya. At hindi natin alam yung buong detalye pero pwedeng mistake lang yung paratang kay Siegfried. Sa kadahilan na pwedeng self-defense lang yung ginawa niya. Pero yung pagpapakulong daw kay Siegfried sa Tartarus ay sobra naman daw. Kaya nagsalita si Odin kung ano ba daw yung pinagsasabi ni Buddha. Karagdagan pa nga sabi ni Buddha na si Siegfried nga daw ay kasintahan ni Bruheld. Kaya hindi mahirap ma-figure out yung rason ng pagsapi ni Bruheld sa humanity sapagkat gusto nitong iligtas ang sangkatauhan. Then kasama na rin dito yung pagligtas kay Siegfried. Kaya inulit ni Buddha ang katanungan niya kay Odin. Kung ano ba daw ang malalim na rason kung bakit nilagay nito si Siegfried sa Tartarus. Karagdagan niya pa kung ano ba daw ang koneksyon ng Ragnarok at pag-rescue. Bukod pa dyan, ang pwedeng rason daw nito ay mahalaga si Siegfried kay Odin. Kinakailangan nga lang daw itong sagutin ni Odin ng oo or hindi ayon kay Buddha. At sa hindi inaasahan nga ay nainis si Odin kay Buddha sa marami nito katanungan sa kanya. Kaya nagsalita ito at nag-weekend tapos ka na ba sa pagtanong ng mga nakakasuka mong pananalita? And so on ay nag-release ng devilish aura si Odin kay Buddha at pumunta yung maitim na aura sa mismo kanang kamay ni Odin. At nag-create nga ito ng isang divine weapon na tinatawag na Gungnir na isang spear weapon. Ay pa kay Odin na wala nga daw siya pakialam sa hinala ni Buddha at doon nga as you can see ay nag-create ng attack si Odin kung saan ay nagawa nito pa yan naging ang mismong hallway at wasakin nito. Nagulat na si Buddha kaya tumalon siya papaatras. Winika pa nga dito ni Buddha na masama nga daw ito. Kaya tinanong niya kung ganito ba daw yung nangyayari kung nagagalit si Odin. Kung inyo mapapansin nga ay nagbigay ng babala si Odin kay Buddha. At sinabi niya dito na kung sino nga daw ang manghihimasok sa kanyang kagustuhan, kahit sino pa man daw ito ay tatapusin niya nga daw. Nagsalita naman si Buddha na kung ganun pala daw ay nanghihimasok siya sa domain ni Odin. Bali ang pwedeng rason nito ay dahil sa pamamahala nga ni Odin si Siegfried ay kabastusan nga daw yung paghihimasok ni Buddha patungkol dito. Or pwede naman na tama ang lahat ng hinala ni Buddha kaya't na-trigger dito si Odin.
At sa hindi inaasahan nga ay biglang nag-appear si Beelzebub at nag-interfere sa pagtatalo ng dalawa. Ayon pa nga kay Beelzebub na interested nga daw siya. At alam niya nga daw iyon. Bali yung nire-refer nga dito ni Beelzebub ay about sa suspicious plan ni Odin. Then kung nyo makikita ay inatake ni Beelzebub si Odin. Karada pa nga sabi ni Beelzebub na ano nga ba daw ang malalim na rason ng pagsabi ni Odin lately. Na-exterminate niya nga daw kung sino ang manghimasok sa kagustuhan niya. Nagulat naman si Buddha at winikang ano nga ba daw ang nangyayari. Nagsalita naman si Odin at sinabing ang lakas ng loob mo Beelzebub na pag-interfere at pag-atake sa kanya ay para kay Beelzebub na dahil ba daw ito sa Arky, ang planong pagbuhay sa mga primordial gods. Nagulat naman si Buddha nung marinig yung sinabi ni Beelzebub marahil isa nga makapangyarihang nilalang ang mga primordial gods na naging kalaban ng mga Olympian gods noong Gegentumaki. As you can see nga sa panel na ito na ngumiti si Odin nung masambit ito ni Beelzebub na nagsasabing questionable talaga yung mga aksyon nito. After that ay mapupunta naman ang panel sa mismong arena. Kung nyo mapapansin ay nasa ayos na nga ang arena ng paglalaban for round 10 ng Ragnarok at connected nga ang tema nito sa Kyoto, Japan noong Bakamatsu period. At doon magwawakas ang chapter 85 ng Record of Ragnarok. Nakaka-excite nga revelasyon na ating natunghayan mga senpai marahil dito nga tayo lalong na curious sa planong pag-revive ni Odin sa primordial gods. Pwede may masama siyang binabalak. Kaya abangan na susunod na kabanata marahil mag-uumpisa na ang round 10 ng Ragnarok. Then don't forget to follow and subscribe para lagi ka updated kung may mga bagong release video tayo. This is Senpai Koy. See you in next video.